maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Sun, Rising Sign and Venus. General reading tayo para sa sign ng Leo para sa October 2024. Kunin nyo lamang po kung ano ang naka-resonate or naka-relate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kung hindi naka-relate itong reading na to, okay lang yan. Maaaring ang susunod na upload ang siyang makaka-relate kayo. Kaya, subscribe lamang po para mabutan nyo ang next na pag-upload. At meron akong surprise this month. Bigla ko lang naisip na gusto kong gumawa ng extended bawat reading. So, itong reading na to may extended. Punta lang kayo sa Instagram. Nasa description box yung link to Instagram. Hi.vibin. H-I-J-G-H J, hindi marunong mag-spelling. H-I-G-H.vibin _ yun sa Instagram. Follow, then comment Leo, and then DM ko sa inyo ang link to the extended. Bakit ganun? Ang unang pumasok agad sa isip ko ay mag-invest ka into something or gusto mo mag-invest. Pero why do I feel like all for the wrong reason siya? Sorry, Leo. May oportunidad para mag-invest sa isang bagay. May dumating na opportunity. Pwede ding windfall of money. Ibig sabihin, bigla kang pinamanahan or biglang may malaki kang pera, bigla kang may racket na malaki ang return. Pero, ang kapalit nun, ang trade-off nun, maaring ewan ko, wawaldasin mo siya o ilalagay mo siya sa isang investment, quote-unquote investment na hindi siya sound. Kasi bibili ka ng kotse, bibili ka ng isang bagay na depreciating yung value. So, ingat ka dun. Kasi pwede din na networking, hindi ka aware na networking, inibitahan ka ng kaibigan mo, o kaya yung nanay mo may sinalihan ng networking whatever, tapos anak, parang ano ka dito, maganda to, parang after a week magiging 5 times na yung in-invest mo. Ingat ka sa mga ganun kasi 6 of wands, 9 of wands, baliktad, reversed, medyo hindi siya ganun ka iga-igay. It's an unsuccessful pursuit. So, ingat ka na may darating sa'yo na mukhang akala mo opportunity, pero ano lang pala siya, scam siya. Medyo mabigat yung word na scam. So, sabihin na lang natin na hindi siya ROI in a way na i-expect mo. Bawa, sinabi sa'yo, next week or 5 weeks, after 5 weeks, after isang buwan, meron ka ng balik sa puhunan. So, nag-expect ka ng balik sa puhunan after 5 weeks, no? Hindi mo alam na kailangan mo pala siya i-full time na trabaho. Parang networking nga. Ayoko sabihin na scam siya. Mabigat nga yung word na scam. Pero, parang ganun. Pag ganun na, kasi hindi siya yung binigay sa'yo na marketing whatever, ay marketing lang. Hindi pala siya yung totoo na mangyayari. So, maaaring ano iniisip mo, Leo? Meron ka iniisip na isang bagay na may kinalaman sa pera. Gitnang-gitna ng reading mo parehas pera related. Meron kang yun nga, may darating na opportunity para mag-invest. Pwede din na yun nga, may pagdadalan ka ng pera. Nagko-contemplate ka kung dadalhin mo doon. Pero ito, 4 of Swords, restlessness. Pwede din na in the most recent past, meron kang problema sa pera, tapos nasagot na yung prayer, answered prayer na yung financial opportunity na ibibigay sa'yo this October. May chance na matatakasan mo nga yung nag-i-issue mo in the past, pero may chance na
to answered prayers ay bagong trabaho, promotion, new client, pwede din na anything na hindi mo inaasahan na kind of success. Tapos medyo wrong call ka, wrong judgment in terms of saan mo dadalhin yun. O halimbawa nga, di ba, na-promote ka, o kaya may perang dumating, imbis na lagay mo siya sa sa bangko, digibank, ganyan, ipinambili mo ng pinambili mo ng, sabi ko nga kanina, sasakyan. Pwede din na ininvest mo sa MLM, networking. Akala mo, merong isang bagay na gagawin ka na akala mo nag-invest ka, pero ang totoo, hindi pala siya investment all along, or hindi pala siya makatutulong sa'yo all along. So, maaaring maganda na aralin mo muna, i-research mo muna bago ka mag-invest dun. Meron nangyari sa'yo in the recent past na nabaon sa utang, may na-ospital, kaya oh my God, may na-ospital, kaya naubos yung pera mo. Meron ka ng bagong bukas ito yung napipick up ko sa'yo. Bagong pag-asa, bagong bukas, nawalan ng pera, nakabangon. Pero kahit makabangon ka, kung yung financial management IQ mo hindi pa rin ganun ka okay, wala din, everything will fail. Yun yung nakikita ko sa'yo. Kasi ito, failure to. Pwede din na pornada na overseas na trabaho, na pornada na work with a client. Pwede din kasi na nakapag-loan ka ng pera, tapos nagtayo ka ng business. Pero meron kang risk na, since na naramdaman mo yung, para siyang gambling alam mo yun, yung energy ng gambling. Nanalo ka, merong isang bagay na, nangyari, na maganda. O halimbawa, nabiyayaan ka nga ng promotion, nabiyayaan ka ng pera, nabiyayaan ka ng bagong kliyente, nagtayo ka ng agency. Pero medyo naging greedy tayo to a point na kumuha ng maraming kliyente instead of training yung mga tao natin. Meron tayong business decision na ginawa. At ang resulta nun ay ito, failure to, at pagod, burnout. Meron kang tingnan mo, nagkukultivate siya ng, nag-harvest siya ng flowers. Pero sobrang pagod na siya. Hindi na kasya dun sa back niya. Punong-puno na. Wala na mapaglagyan. Gusto niya pang i-harvest yun. Gusto niya pang kumuha. Naging greedy. So, pero, pag nilagay niya yun dun, ano mangyayari? Tutumba lahat yan, di ba? Masisira. So, sayang lang yung pinhunan niya. Ganun. So, maaaring this October, merong isang ganap sa buhay mo na will force you na magbawas. Pwede kasing burnout to. Palalayaan mo na yung sarili mo sa isang bagay na sobrang mabigat na para sa iyo. Kasi hustle ka ng hustle. Hustle ka ng hustle to a point na hindi ka na ayaw mo nang tumigil. So yun nga, parang gambling. Ayaw mo nang tumigil, napaka-addicting niya. So dahil napaka-addicting niya, tuloy ka pa rin ng tuloy without having that, yung period of pause and reflection para isipin, mag-strategize ba? Kung paano pa siya gagawin ng maayos, ng tama. Hindi ka na dumadating doon kasi nga gusto mo lang mag-hustle na mag-hustle. So ingat ka doon. Maraming pera ang gusto mo. Pero, it's either may na-investan ka ng mali, or nag-spend ka ng energy sa isang bagay na hindi mo naman dapat talaga. Akala mo kikita ng malaki, pero hindi naman pala. Maaaring maraming tinik na responsibility si Leo na it's either
maaaring maganda yung return nung una, pero habang tumatagal, hindi pala siya sustainable. Or, akala mo, maganda yung may yield na reward, pero mali ka pala, maling akala, kumbaga. At may involved na pera, may involved na pera, sumulat sa pool. Merong merong pag-i-invest. Pag tinan mo, nagtatanim siya. Pag-i-invest o pwede din na pag-alis, maaaring kung overseas work ito, overseas employment, maaaring nagpundar ka ng pera sa agency para makaalis ka. O pwede din na merong pinamana sa'yo na pera, tapos akala mo, yun nga yung sabi ko kanina, akala mo yung tingin mong pagdalaanan mo na isang bagay na magbabalik sa'yo ng malaki, mag-yield ng magandang, magandang return on investment, pero mali pala. At may burnout tsaka may burnout, may pagod, may burnout, restlessness, hindi makatulog. Hindi ko lang sure kung yung restlessness na to at hindi makatulog ay kung would it come after the investment o nag-invest ka dahil dito sa burnout na ito. May pagod. May pagod at pag overspend ng energy na hindi na ibabalik sa'yo in a way na dapat bumalik sa'yo. Maaaring overgiving ka. Kung sa relasyon ito, overgiving ka, nauubos na yung lakas mo. Hindi pantay ang pagbibigay sa nare-receive mo. Pero, I don't see this as, romantic or relationship, whatever. Kasi, pera talaga eh. Pwede din kasi na career na napurnada, nagbigay ka ng lahat pero hindi ka pala na-promote kasi akala mo pag gagawin mo to isang bagay na to ay magbabalik siya in a way na ine-expect mo. So wala, pagod lang ang dinulot niya sa'yo. Hindi siya, ingat ka na yung akala mong paglalaanan mo ng something, paglalaanan mo ng malaking halaga, or paglalaanan mo ng 100% todo ang lakas ibibigay mo dun sa bagay na yun, ingat ka na may expectation ka around it. Kasi may meron kang pag-iinvestan this October. Doesn't necessarily have investment as in pera. Investment ng energy pwede, investment ng oras. Na ito todo mo, bibigay mo lahat, pero maaaring ang balik lang sa'yo ay pagod. At pagod. So pang magpatuloy pero hindi talaga kaya. So, kuha tayo ng mensahe mula kay Universe. Ay, ang bilis. House of Flowers. Paano mo payayabungin ng isang bagay na dead na? Dead na. O kaya paano mo titingnan ng isang bagay na mukhang wala namang may dudulot sa'yo na maganda? Paano mo siya titingnan in a way na magiging advantageous para sa'yo? I can't help but hear na wag ka masyadong maging greedy. Kasi love of life. Finding the joy in life. Finding the joy. Kasi tingnan mo, may bahay, di ba? Very, very dull yung bahay. Pero sa perspective ng iba, ay siya, fruitful, mayabong, at punong-puno ng beauty. Maaaring yung ibang tao, yung mga marites, nakikita siya as maganda, pero para sa'yo, kulang pa. So, sa paanong paraan mo titingnan yung sitwasyon mo na okay na, kontento na, rather than yung wanting for more pa. Kasi yung reading mo more on, yun nga, mag-invest ka sa isang bagay, kahit pagod ka na, hahustle ka pa,
At ang resulta ay mapapagod ka lang. Ano siya, in vain siya. Kumbaga, meron kang gagawin na isang bagay na akala mo makakapagbigay sa'yo, makakapagpayaman pa sa'yo, makakapag-triple pa ng pera mo, pero hindi siya magiging successful or mapapagod ka lang. Hindi siya magiging successful in a sense that pwede din naman kasi na yumabong siya, maganda yung investment mo, pero ang kapalit, may trade-off siya na hindi maganda para sa'yo, which is yun nga, yung burnout or yung stress. At ito, yung message sa'yo ni universe, paanong paraan, yung interpretation ko dito, paanong paraan mo ma-enjoy yung buhay without actually being greedy for more. So, iwan ko na yun dun. Yung continuation nito, nasa Instagram. Follow nyo lang or at comment ng Leo. Tapos, makikita nyo ito. Dito mag-uumpisa. Tingnan nyo yung card na to sa Instagram. Tapos, comment ng Leo. Dito mag-uumpisa yung continuation. So, iwan ko na dito to. At hindi naman kayo record na pumunta doon. So, I hope to see you next time. Salamat, Leo. And see you soon. Bye!